Ang video natin ngayon ay ipapakita ko lang sa inyo ang buhay namin sa probinsya. So ano ba ang buhay as a probinsyana? Ano ba yung mga ganap sa buhay ng mga taga-probinsya? Hello guys! Welcome back na po sa YouTube channel. Ako na po ni si Madeline Artiaga, ang inyong higala. So guys, for today's video, bago natin umpisahan ang ating video ngayon ay, hayaan nyo muna ako magpasalamat sa mga taong laking tulong po sa aking bahay dito sa Buhay YT. So I would like to thank you this all person na sobrang support nila sa akin kahit ako'y ganito lang ay sinusuportahan pa rin nila ako. So guys, just watch this. Nais ko muna magpasalamat kay Tatay Roy Astig, kay Chimix43 TV, Shinrik Channel, Dalinda Panlaban, Leah Party, Rosana Breoso, Gina FW, Odelfa Argal, Atiti Channel, Alma Capital, Lovely Channel, Rich 2M, Simple Life Dreamer, Lendy Batingal, Bebs Time, Len SG Live, Panggamingay 4, Elena Vlog, Aling Pipay, Kabanwit Fishing, Dinis Vlog, Edu G, Hitomi Maisel, Spencer Says, Hesenos Mark, kay Mandy Kirst, at kay Dainilin Vlog, kay Titoray TV, Ernesto Makawili, UGBPH, Discarding Solo Mom, John Rica Bordi, Jen Pam Vlog, Ujin FW, Robert Sampungan, at sa lahat ng aking mga kaibigan. Hindi ko na-mention. Thank you guys and God bless! So hello guys, continue na natin ang ating video ngayon. So ang video natin ngayon ay ipapakita ko lang sa inyo ang buhay namin sa probinsya. So ano ba ang buhay as a probinsyana? Ano ba yung mga ganap sa buhay ng mga taga-probinsyana? So guys, alam kong wala kayong pakialam, kung gusto ko lang ipapakita sa inyo. So ayan guys, so lahat tayo, kahit hindi tayo sa probinsya o nasaan tayo sa lupalop ng mundo, nag-uumpisa ang ating buhay sa umaga. So gigising tayo sa umaga. So ayan, gising na. Sa pagising natin sa umaga guys, umpisahan natin ang ating araw. Bago natin umpisahan ang lahat, bago tayo pumunta sa lahat, ay kailangan muna nating magdasal. So dasal-dasal muna bago ang lahat. So it's springtime. So ayan guys, magdadasal muna ang girl. So hayaan muna akong magdasal bago ako umpisahan ang lahat ng gawain sa buong araw. So ayan guys, so ipapakita ko sa inyo ngayon guys ay yung buong araw na gawain ko. Ayan guys, so ayan.
kumain na kami. Hindi ko lang pinakita sa inyo yung pagkain namin. So ito na yung ano namin guys, taniman namin guys ng mga gulay. Yung itatanim namin dito guys ay palya at saka okra. So ayan guys, malinis na yan dyan. Yan yung tatrabahoin ng asawa ko guys maya maya. Ipapakita ko sa inyo guys yung mga seedling namin kasi nagpa-seedling muna kami guys bago namin itatanim dito. Kasi kapag nilagay namin kaagad dito, kakainin ng mga manok. So ito yung mga seedling namin guys, ayan. Tumubo na siya. Ito yung okra, ayan. Okra yan. So yung iba hindi ginaganito pero kami ginawa namin guys kasi kakainin talaga ng mga manok. So ito yung palya. So ayan, yung palya. So ayan na, tumubo na siya. So ready na itong ilagay doon sa aming garden. So na malinis na at na may nagawa na yung asawa ko na flat. Kaya pwede na rin ilagay. So ayan, yan yung asawa ko guys. Pumunta na siya. Ayan. Pumunta siya dyan kasi magtatanim na siya. One eternity later. So ayan na guys, yung tinanim ng asawa ko, hindi ko na pinakita sa inyo kasi nagagalit siya pag binibidyohan ko na nagtatanim. Wala siyang magawa kasi galit siya talaga kapag nabidyohan ko. Kaya ayan, tapos na siya magtanim. So ayan yung mga palya. Doon naman sa kabila yan dyan yung okra. So mga okra dito, ayan mga okra yan. Nilalagay na niya. Sorry talaga guys ha, hindi ko na kunan kasi galit nga yung asawa ko. Ayan, nilagyan niya ng daluyan ng tubig dyan. Kasi matubig dito guys pag umulan, kaya nilagyan na. Dito naman nilagay yung mga palya. So ayan. So ayan lang guys yung mga pananim niya. So i-update ko lang kayo guys sa mga susunod na mga araw kung lalaki at tutubo na siya at malagyan na din siya ng mga katayan. So ayan guys, yan lang yung garden namin. A few moments later. So guys, ayan na guys, at ako'y nag-iisa na dito sa bahay kasi yung biyanan ko umalis at saka yung asawa ko umalis na din, pumunta na ng palayan para magtrabaho na naman guys. So ganun yung trabaho ng asawa ko, nasa palayan. So while ako lang mag-isa dito, ayan, naglalaba din ang baji kasi marami ng labahan. Ganito guys ginagawa ko kapag wala akong pasok. Ayan, maglalaba talaga ang modra. Ayan, maraming labahin kaya laba-laba din guys pag may time. So ayan guys, tapos na akong maglaba kaya sampay time. Isasampay na po natin ang ating mga nilabhang mga damit.
ayan na Jai, natapos na akong maglaba at magsampay at ako'y nakaramdam ng gutom Jai, kaya kumuha ako ng panungkit at kukuha po tayo ng malunggay dito sa aming bahay kasi ako'y nagugutom na at kumakalam ng aking mga sikmora Jai. Kaya sungkit-sungkit tayo ng malunggay at tayo ay magluluto ng ulam for lunch. Ayan guys, magsasabaw tayo Jai kasi gusto ko humigop ng sabaw mga Jai. Kasi nga gutom ang inyong girl. Kaya ayan, sungkit-sungkit pag may time. Kaya ang gulayin natin ngayon ay sinabawan na malunggay na lagyan natin ng sitaw at okra. So diba? O ayan, fresh gulay from our garden. Ay hindi pala galing sa garden yung sitaw, kasi yung sitaw Jai, bigay lang po yan ng kasamahan namin sa church. Ayan, binigay po yan mga Jai kaninang umaga paggising namin. Ayan, pumunta yung kasamahan namin sa church at binigyan po ako ng sitaw, kaya yan ang lulutuin natin. Lagyan natin ng sabaw para maibsa naman yung naramdaman natin mga Jai, nagutom, hapdi ng sikmora ko mga Jai, dahil sa pagod siguro Jai sa mga labahin nating sobrang dami. Ayan, hindi naman masyadong madami mga Jai. Ayan, tingnan nyo yung sinampay ko. So ngayon, ayan, nagsungkit-sungkit ang inyong girl, ay inyong modra para sa ating ulam for today na sinabawang sitaw, malunggay at okra. So ayan na yun ang nakuha natin mga Jai. Ito na yung malunggay na nakuha natin. Ayan diba? So ayan, nakabihis na din ang girl. Ayan mga Jai, ang ating malunggay. So ngayon ay ihahanda na natin mga Jai ang ating gugulayin. So before, ayan, kukuha po tayo mga Jai ng ayan, tangad yung tawag sa amin yan. Ewan ko kung anong tawag, nakalimutan ko ang Tagalog sa tangad, tanglad. Ayan mga Jai. So ayan, kukuha tayo para pansahog natin mga Jai, kasi wala po akong sibuyas, wala akong pansahog guys na kahit yan lang po ang ating pangsahog sa ngayon kasi very poor, wala tayong nabili kasi mga Jai, hindi pa ako nakasahod, kaya wala po tayong mga stock dito ng mga pansahog-sahog ng mga kemerot, mga ek-ek dyan, mga pansahog sa ating mga ulam. Ayan mga Jai, so ito lang ang kukunin natin at isasahog sa ating sinabaw. Maganda din to guys sa katawan. Din to, gamot sa katawan. Iwan ko, maraming gamot, maraming mga makukuha natin para sa ating katawan. So ayan, hugasin natin mga Jai. Siyempre, bago natin ilagay sa kawali na paglulutuan natin sa ating sabaw. Ayan mga Jai. So isabay po natin siya sa ating pagpakulo ng tubig mga Jai. Siyempre, pakuluin muna natin siya mga Jai bago natin ilalagay ang ating mga gulay. So ngayon, ihanda na natin mga Jai ang ating malunggay. So siyempre, himayin muna natin Jai ang ating mga lunggay para masahog na sa ating sinabawang gulay.
So ayan na mga day, ang ating pansahog na okra at saka sitaw. Ayan, sinama ko na yung sitaw at okra at saka ito yung ating malunggay mga day. Kaya umpisahan na natin ang ating pagluluto mga day. So ayan, kumulo na po yung ating pinakulong tubig. Kaya hugasan na natin mga day ang ating gulay. Siyempre bago natin ilagay mga day, hugasan siyempre muna. Ayan, hugas-hugas. Pagkatapos ayan, kumulo na mga day ang ating tubig. Kaya ilalagay na natin mga day ang ating sitaw at okra. So ayan yung unahin natin mga day kasi kailangan pa po natin yang palambutin mga day. So yung sahog pala natin mga day ay walang iba kundi ang ating isda na paksiw o inununan. Ano bang tawag dyan mga day? Inununan, paksiw. Ano bang Tagalog dyan mga day? So ito yung isasahog. Ito yung isasahog natin mga day. So ayan, malambot na day mga day. Ilang minuto lang mga day, ayan malambot na yung ating gulay. Kaya ilagay na natin na yan ang ating isda na pansahog mga day. So ayan, lagyan natin ng isda para naman masarap mga day. Hindi po siya presko kasi paksiw na po yan. Ayan, lagyan natin ng asin at pagkatapos ng asin, ilalagay na natin ang ating pampalasang magic sarap. Ayan, ang bida sa kusina. Ayan mga day, so ilalagay na natin ang isda na paksiw ay inununan or ano bang tawag dyan mga day. So ayan, ilalagay na natin at tikman na natin mga day kasi gutom na po ang inyong madra. Kaya bilisan na po natin ang ating recipe for today, ang sinabawang gulay. Ay, Diyos ko Lord mga day, gutom na talaga ang inyong modra kasi namunti ko nang makalimutan ang ating malunggay. Talagang gutom na ako guys. Ayan, so hindi naman madali naman itong maluto guys. Kaya ihabol na natin paglagay. Ayan, nilagay ko na guys. At ayan, ang ilang minuto, luto na ang ating sabaw-sabaw. Ayan, kakain na po ang inyong mother dahil sobrang gutom na po ako. Ayan guys, ihahanda na po natin ang ating lames. Ayan yung kanin ko guys, sobrang dami kasi darating na yung asawa ko guys at kami ay mananghalian na. Yung anak ko guys managbaon kasi sa school kaya wala siya dito ngayon. Ayan, ganyan lang guys ha yung paglagay ko ng ating gulay kasi ako'y gutom na at hindi na kailangang anuhin pa ng ng mga ball na ano ko na lang talaga guys kasi gutom na po ang inyong mother. Ayan guys, ang ating sabaw. Ayan na mga mother, kakain na po ako dahil sobrang gutom na po ang inyong host. So ayan, kain-kain pag may time. Ayan na guys, makakain na talaga ako. Ayan, thank you Lord at makakain na sa wakas ang inyong modra. A few inches later. So ayan guys, pagkatapos namin kumain ng asawa ko, nagpahinga kami sandali at maya-maya ibabalik na din yan siya sa aming palayan. So higa-higa, parang baboy guys pagkatapos kumain na higa. Pero hindi naman ako humiga kaagad guys, siyempre nagpahinga muna bago mag lambing-lambingin. So ayan. So ayan guys, maya-maya ay umalis na ang aking asawa at nakapagpahinga na siya at ako'y nakapagpahinga na rin. At ako'y nangapit bahay dito sa kabila. Ayan yung kapitbahay namin guys at nadatnan ko guys ang mga batang yan na naglalaro po sa ayan hingang minalaro guys. So yan guys ang mga laro kapag nasa probinsya. Ayan po ang kadalasang laro ng mga bata kapag nasa probinsya guys. So maganda guys ang mga batang laking probinsya kasi hindi po sila prone sa mga gadget na yan. So kasi guys wala naman talagang pambili ang mga batang ito ng gadget. Yung mga magulang nila guys wala kasing pangbili, kaya mas maganda talaga guys kapag hindi mo pinalaki yung mga anak mo harap yung mga gadget. Ayan, ganyan lang yung mga laro nila guys. Ayan, so naalala ko yung aking kabataan guys kasi ganun din yung nilalaro namin, pero hindi yung ganyan guys. Yung nilalaro namin yung yung parang tangkay ng niyog. Yung sa kanila kasi guys yung dahon, nakakatakot kasi guys yung ganyan, baka masugsog yung maliit na bata. Kaya pinuna ko sila guys na wag ganyan na pahila-hila. Pero guys, sa ngayon guys, kadalasan kasi yung mga bata
talagang gadget na yung mga kaharap, na-enjoy na sila sa mga gadget. Yung mga larong pangbata noon, hindi na po nila nilalaro. Pero meron din namang mga batang ganun pa din guys, yung mga laro dati. Kasi yung mga batang hirap, kapos, walang pambili ng mga gadget, yung mga ganyan guys. So ayan, kaya tulad nila, oh, 'di ba? Na-enjoy din naman nila yung kabataan nila guys kapag ganyan-ganyan lang guys. So maya-maya guys ay pupuntahan na po natin ang aming palayan. So itutour ko po kayo, papakita ko sa inyo yung aming palayan at ako'y pupunta doon sa aking asawa. Pupuntahan ko siya doon, titignan ko kung andun ba, charot. Diskumpiyado. So ayan guys, ang mga bata. So ayan na guys, aalis na tayo at tayo'y pupunta na sa aming palayan. So ayan na mga Jai, pagkatapos ko ngang mapagmasdan ang mga kabataan, charot. Andito na naman ako sa aming palayan at ay pinuntahan ang trabaho ng aking husband, Charis. So ayan guys, yan po ang palayan ng aking husband, Charis. So ganyan po kalawak guys ang palayan dito sa aming bayan, Charis lagi ng Charis. So ganyan nga guys, kalawak ang palayan. Dito po nagtatrabaho ang aking husband, my beloved husband, my habibi. Yan po ang trabaho niya. Pero guys, hindi po yan lahat. Siyempre, hindi naman sa amin lahat yan. So ipapakita ko lang sa inyo kung saan ang aming palayan, Charis. So ayan lang, dyan lang guys. Nakita nyo yung guys, yung puno ng, ayan, yung puno ng niyog. Ayan, dyan, hanggang dyan lang. Nakita nyo yung yung basa na palayan. Hindi yan sa kanila, sa asawa ko. Dito lang dyan. Dito hanggang doon, hanggang dyan, Charis. Yung nakikita nyong malinis, 'di ba? May malinis. Doon sa may mga damo na. Diyan sa may mga malinis, yan hanggang diyan lang po yung sa aking husband, Charis. Yan po, at saka dito, ayan, dito sa harapan ko, ayan dito. Yan po yung trabaho niya, guys. Ayan, diyan hanggang doon. Dito ito, at saka doon sa gilid na yun, hanggang doon, ayan. Yan yung tinatrabaho niya ngayon, guys.
So ayan lang po guys ang aming ikinabubuhay, charis. So sa awa ng Diyos guys, hindi kami bumibili ng mga bigas kasi dito po kami kumukuha ng aming pamigas araw-araw. So sa kagandahang palad, charis. Sa kabutihang palad at ako'y nakapag-asawa ng may palayan, charot. Kaya hindi naman po mahirap na ang mga pagkain kasi meron nga kaming palay. So umaabot naman siya hanggang sa susunod na ani. Meron pa kaming maiwan, so ganyan. So wala po yung asawa ko ngayon guys. Wala dyan kasi andoon siya, Charis. Ayan guys, yan, ganyan ka yung ng asawa ko. Tsaka ayan. Tsaka yan guys, hindi po yan dito, itong portion na to. Hindi po yan sa kanila. Parang lang siya, nagtrabaho. Caretaker lang po siya dito. Yung talaga, yung lupa talaga nila doon, dito sa kabila. Pero itong sa harapan ko, hanggang doon, hindi po yan sa kanila. Siya lang yung nagtatrabaho. Tsaka yung bahay kubo na yan. Yan po ang bahay kubo ng may-ari ng palayan na tinatrabaho niya. So ayan. So guys, hindi alam ko naman guys na wala kayong pakialam sa aming kabuhayan. I'm just introducing, Charis, kung saan kami nabubuhay. Sa ngayon guys, kaya ganyan pa yung itsura kasi hindi pa po tanuman, wala pa pong taniman, mga next month pa po yung taniman nila, kaya ganyan yung itsura. Ayan tingnan mo, ganyan dyan. Hanggang dyan, doon sa dulo, may natanim na yung palay. Pero yung sa amin, hindi pa kasi nasa gitna kasi kami guys, kaya kailangan namin mag-antay muna bago kami makatanim. Kailangan makatanim muna yung nasa dulo, yung nasa una kasi hindi makapasok pag yung anihan na, mahirap makapasok yung yung nag-aani kapag nauna kami kasi kailangan pang dumaan, madadaanan yun, kailangan maani mo na lahat doon bago kami, kaya lagi kaming nahuhuli na magtanim, kaya ganun guys. So minsan naabutan kami ng mga bagyo dahil nga yung iba nakapag-ani na, kami hindi pa. Minsan naabutan talaga, hindi maiwasan na ganun guys kasi hindi naman natin malalaman yung panahon guys, 'di ba? Yun ang mahirap Mas maganda pa yung. Pero guys, mas maganda daw yung bagyo kasi may pag-asa. Yung lindol, walang pag-asa, 'di ba? Na bukas may lindol, walang ganun. Kaya kami guys kapag taniman na, swertihan na lang na hindi madaanan ng bagyo. Kung may bagyo man, hindi masisira. Ayan. So ganyan lang guys ang aming hanap buhay. Ayan, may dugi. Ayan si Merna pumasok. Lumapit si Merna. So yung hitsura na yan guys, kakaararo lang po, kaya ganyan. Inararo kasi, kaya ganyan. So kailangan pa yung patubigan at paanuhin. Ayan, landmaster. Pagkatapos ng araro, landmaster para magandang taniman na. So yan guys. At pag guys, nung nagdaang bagyo, sobrang lungkot ng asawa ko guys kasi kunti lang po yung naani namin kasi nga sinira ng bagyo. Pinadapa po ng bagyo ang mga palay, kaya sobrang lungkot po namin. Meron namang natira kunti, pero yung namin, yung negosyo na may kasi kami guys, yung pautang na palay, ay pera yung pinapautang namin, tapos yung bayad yung palay ting-ani. Ayan, yung tawag sa amin guys ay pahumayan, ay palayan. Ano ba tawag dyan? Yung nagpapautang ka ng pera, tapos yung ibabayad ay palay. Ayan, ganun. So nalugi po yung namin, puhunan namin that time kasi nga sinira po ng bagyo. Tsaka yung iba, hindi naman pwedeng purisahin mong magbayad kasi nga alam mo namang nasira ng bagyo. So paano sila makapagbayad kahit nga kami maliit lang yung nakuha namin dyan sa namin. Kaya din guys, ayan, ganyan. Maawa din naman tayo sa mga tao. Ayan. So ayan po ang palayan ng asawa ko. Hindi palayan sa amin talaga sarili guys. Sa niya, mama niya, siya lang yung nagtrabaho. Kasi yung mga kapatid niya, hindi po kasi mahilig sa palayan. Yung isang kapatid niya, nagtrabaho ng iba.
Hindi niyan nila tinarbaho yung ano nila. Yung asawa ko lang yung inano ng biyanan ko. Hindi ko alam kung bakit. Yung ibang kapatid niya ayaw magtrabaho kaya siya na lang ang nagtrabaho. Ayan. Wala talaga kaming sariling amin talaga na guys. Ayan, puro lang po trabaho. Baka akala nyo sarili namin yan. Hindi po yan sa amin. Mayroon pong may-ari. Matatrabaho lang po kami. So, ganyan kalawak ang kanilang palayan. So, ganyan guys. So ayan guys, continue na po kayong itutur sa aming palayan, charot sa aming sa palayan ng mama ng aking husband. Ayan, ganyan. Itutur ko kayo. So yung nakita nyo yan guys na parang sasakyan. Yan po yung ginagamit ngayon sa pag-aararo. Dati guys, parang manumano yung ginagamit sa pag-aararo ay kalabaw. Ngayon, hindi na po. Yung iba, meron pa din naman guys na nag-aararo gamit ang kalabaw. Pero kadalasan na po guys, ayan na po yung ginagamit sa pag-aararo. Yung tawag dyan. Hindi ko alam. Yan din yung ginagamit sa paglalan master, yung pagpapaputik ng ating palayan. So yung guys, yung tawag doon sa pag-aani, dati din guys, yung pag-aani ay manumano din na ginagamitan ng parang ng sanggot, bang tawag diyan sa Tagalog. Pero ngayon guys, hindi na po sa ganyan yung gamit nila. Harvester na po yung tawag sa pag-aani, yung ginagamit sa pag-aani, harvester. Hindi ko lang alam kung anong tawag diyan sa yung makina na ginagamit nila sa pag-aararo. Hindi ko lang alam kung anong tawag diyan guys, basta yan na yung ginagamit. Yung mahirap diyan guys, meron talaga, lahat naman ng bagay may disadvantage at may advantage. So yung disadvantage po ng gamit ngayon, kasi yung mga tao na nangangailangan ng trabaho, nawawala na po sila ng trabaho guys, kasi yan na yung ginagamit. Yung kailangan lang dyan ay driver. So driver, isang tao lang, di tulad ng dati na 5 hanggang 10 ay 5 hanggang 10 yung makapagtrabaho sa palayan para malinisan, maararo. Pero ngayon isa na lang talaga guys, yung makina tsaka yung driver, yan lang. Yung mga mayayaman, yan lang yung makagamit niyan kasi hindi naman afford na mga mahihirap yung na yan, makina na yan. Pero yun nga, nagbabayad na lang kasi yan na talaga yung kadalasan ginagamit, na wala na yung manumano na gamit yung kalabaw. Yung mga kalabaw ngayon hindi na masyadong nagamit dahil sa mga makinarya na makabagong makinarya na ginagamit sa paggawa ng mga palay, pag-aararo ng palayan. So ayan guys, nag-aararo yan guys ngayon. So dati yung pag-aararo, yung asawa ko lang yung nag-aararo guys gamit yung kalabaw nila. Pero ngayon hindi na, ngayon na. Yung advantage naman guys, madali lang siya gawin kasi guys, madali matapos yung trabaho mo kasi nga makinarya na yung ginagamit. So yun nga, yung pag-ani din guys, yung paggamit ng harvester, mas maganda yung dati yung manumano lang kasi malinis po yung palay, malinis yung palay na inaani. Pero ngayon na harvester na yung ginagamit, masyadong maraming dumi yung mga hindi palay, yung parang palay-palayan lang na mga damo na sasali na na sasahog sa mga palay. Kaya ayun, di talaga maganda guys. Kung ako yung papiliin, ayaw ko ng ganyan harvester. Mas maganda talaga yung manumano na pag-ani. Pero sad to say, wala na nga, hindi na uso kasi yan na yung ginagamit ngayon. Hindi na pwedeng maiba kami kasi lahat sabay-sabay kasi yan guys. So ganun. So that's all lang guys yung for today's vlog, Charis. Ayan, inakano ko lang sa inyo guys. At maya ay na tayo. So ayan guys, may paparating. Ayan guys, yung mananggutay sa tawag sa amin. Nag-ano ng mga tuba. Ayan. Gumagawa yan siya ng tuba. Tsaka ito din yung guys, yung ilog. Na kapag bumabagyo, bumabaha, ayan. Magiging dagat yan dyan, buong ganyan. Bukuhan, ayan. Aakit yung tubig dyan. Ganun lang guys. Dati guys, dito sa kabila, dito yung inano ko guys sa kanina, doon yun. Ito dito, dati, siya yung nagtrabaho dyan. Kaso, pinahinto ko siya kasi sobrang laki na po yung hindi na po kaya ng katawan niya. Halos wala na siyang pahinga kasi sobrang laki yung inano niya. Kaya, pinapahinto ko siya. Ayan, binalik namin sa may-ari.
Yan, nag-focus na lang siya doon sa kanila kasi mas maganda yung ano, makapagpahinga din yung katawan. Kawawa naman yung katawan guys kung hindi mo pagpahingahin. Kaya kailangan din magpahinga. So ayan guys. So uwi na po ako at tayo ay pupunta na sa ano, doon sa kabilang dayo ng mundo. Charot. So ayan guys, bago tayo makarating dito, kailangan pa nating tumawid ng maliit na ano, ilog. Ayan, yung ilog guys. Dati guys, dito kami naliligo, dito kami naglalaba. Pero nung may ano, may tubig na po kami sarili, hindi na po kami naglalaba dito kasi kapag tag-init, madumi po siya. Pero pag tag-ulan, sobrang sarap ng tubig kasi malinis po. Ayan si Mirna tumakbo. Ay si Mirna, yung aso namin. Kapag tag-ulan, sobrang ganda ng ilog, super linis. Pero pag tulad ngayon, tag-init. Tag-init pa kasi ngayon dito guys. Kasi summer. Pero may bagyo. Pero hindi naman ano, hindi naman malala yung bagyo kasi hindi naman nakapasok sa ating ano. Kaya ayan. Thank you Lord. Maganda to guys yung ano, ilog na to. Kapag tag-ulan kasi masarap paliguan. Pero pag ano, tag-init, madumi kasi may mga ano din guys, naliligo dito mga kalabaw. Dito yung paliguan ng mga kalabaw guys. Ayan. Diyan yung paliguan ng kalabaw. Dito lang naman nila nilalagay yung kalabaw guys. Tapos yung portion na labahan namin doon sa taas. Kaya safe pa rin kasi nasa baba naman yung ano. Nasa baba yung kalabaw. So ayan guys. May tao. Ayan si Mirna patakbo-takbo. Ayan guys, tingnan nyo ang bukuhan. Sobrang ganda po guys. Dito ko pinapalaro yung mga kabataan. May tinuturuan kasi ako mga bata guys. Minsan dito kami dito kami maglalaro. Yung mga bata na tinuturuan ko, dinadala ko dito minsan kasi sobrang lawak at saka maganda guys. At saka sobrang hangin. Mahangin ngayon guys dito sa amin kasi may bagyo. Kaya ayan, mahangin. Maliliit. Itong mga bukuhan na to guys, hindi po ito katulad ng mga bukuhan na sa iba na yung mga matataas. Itong bukuhan na to guys ay sadyang ganyan lang yan. Namumunga na yan. Yung iba, ayan, may bunga na nga guys. O, yung isa, o. Ayan. Ayan, may bunga na siya. Kunti. Ganyan lang guys. Hindi yan, tatangkad. Mga maliliit kasi yung, yung klase ng buko. Ayan. Ganon lang siya. Hindi tulad ng ibang bukuhan. Ayan doon sa kabila guys. Oh. 'Di ba mataas? Ayan. Hindi katulad doon. Yung doon. 'Yon. Hindi katulad doon na mga matataas na buko dito. Mga may mga lang sila. Mga maliliit lang. Hindi masyadong matangkad. Ayan. Ganyan lang siya. Namumunga na yan. Pero walang bunga ngayon kasi. Wala pa. Hindi pa Pero hindi na yan tatangkad guys. Ganyan lang yan sila kaliit. Pero yung isa ito, tatangkad pa yan guys ha. Baka kala nyo ganyan na din yan. Namumunga. Siyempre tatangkad yan. Yung katangkad niya guys hanggang ganyan lang. Ayan o. Yan. Hanggang ganyan. Yan sila. Mumunga na yan. O sa ngayon walang bunga guys. Yan. Ganyan. Mas maganda guys kapag ganyan yung yung buko na itatanim nyo kasi hindi mahirap akyatin kasi nga, hindi masyadong mataas. Pero hindi na yan, guys, yung buko na, bukuhan talaga na binibinta, lang siya, parang, yung buko, hindi pang kupra. Kasi nga, iba siya, ibang klaseng, yan, ibang klaseng buko. Niyugan pala, hindi bukuhan, excuse me, ba, mahirap talaga guys pag trying hard na magtagalog. Hindi naman kasi ako Tagalog kaya sorry good oy. Hindi pala bukuhan, niyugan. Niyugan pala guys. Ayan. Ganyan lang siya kaliit. Yung mga niyugan. Ayan. Maganda 'di ba guys? Sobrang ganda ng view dito. Ayan. Ayan guys, ang view ng niyugan nila. Yang guys, niyog na yan. Hindi yan pang kupra na niyog. Pang lang yan. Yung mga buko lang yung mga kinukuha tsaka binibinta. Yan dito sa kabila guys. Ayan yan yung normal na
niyog. Ayan yung matatangkad. Dito sa kabila, ayan oh. Ibang klase tong niyogan. Saka dito, ayan. Yan yung kadalasan ng mga niyog, mga matatangkad. Ayan. Yan yung niyog na kinukuprahan. Doon kasi guys, dito, yung mga maliliit. Pang ano lang yan, pang buko. Yung ano, buko yung kinukuha tapos binibenta. Hindi tulad dito na talagang kinukuprahan. Ayan guys. Ganun siya. So, uwi na po tayo. Yung bahay namin andoon. Ayan, sa ano, likod ng ano na yan. Kaimito. Kaimito yan guys. Sa likod na Kaimito na yan, yan na yung bahay namin. Pupunta lang kami dito guys para i-tour kayong lahat. Charot. Chares. Ayan yung aso namin. Kahit saan kami nagpunta sasama. Ayan si Myrna. Yan yung aso namin guys. Sobrang tagal na po ng aso na yan guys sa amin. Ayan o. Ayan si Myrna. Ayan. Sabi. Ayan si Myrna. Ay. Ayan. Ay, si Myrna. Ayan, Myrna, where are you? Myrna! Hello, Myrna! Ayan, aso, guys. Sobrang tagal. Ayan, si Myrna. Myrna! Ingar! Ayan, sawa ko, guys. Papunta na. Ayan. So, guys, let's go! 12 seconds later. So ayan guys, ngayon ay nagbibiyahe na tayo. Ayan, hindi ko lang na ano sa inyo guys. Kasi alas 4 na pala, hindi ko na malayan. Na ano, naaliw ako sa kakatour doon sa ating palayan. Hindi sa amin, sa ano, biyanan ko yun. Naaliw ako doon kaya nakalimutan kong sundo time na pala guys. So kailangan na nating magbiyahe. So nakita nyo guys, ang madadaanan ko ay mga palayan. So ganyan yan guys ha. Dito sa amin, bago tayo makarating sa highway, may madaanan tayong mga palay. So ayan, ganyan kaganda po guys ang palayan. Sobrang malawak po yung palayan dito sa amin. Ngayon guys, palayan kasi yung bumibida dito sa ano, Leyte, dito sa malaking mga palayan, doon sa Abuyog, lahat-lahat guys, malalaking palayan yung nandito sa Leyte. Yan yung kagandahan dito kasi malaki yung mga ano, space ng palayan. So hindi ka magugutom guys kapag masipag ka lang talaga. Yun ang kailangan ng isang tao, ang sipag at tiyaga na magantay kung kailan yung anihan. Kapag magsipag ka lang, ayan, marami kang makakain. Ayan, ganyan. Hindi ka magugutom. So ganyan guys. So ngayon ay nagbibiyahe na po tayo patungo sa school ng aking dalaga at susunduin na po natin guys ang aking dalaga. So ayan, sundo time. So minsan guys, natatakot akong dumaan na mag-isa dito, lalo na kapag hapon na. Kaya ano, pag hapon kailangan may kasama ako kasi ayan guys, oh, madadaanan natin yung parang ano, yung parang ano, kasi pag ano, madilim dito guys, ayan, ganyan, may mga kahoy bago natin marating ang highway. So guys, let's go to school para sunduin ang aking dalaga.
later. So ayan na naman mga Jai, kasi alas 4 na ng hapon at kailangan ko nang pumunta dito sa school for sundo time. So ayan guys, sinusundo ko na po ang aking anak. So this is my alma mater, Charis. Dito po ako nagtapos ng elementarya. Ayan, dito sa Mahatnag Central School. Ayan guys, yung school namin, yung kabataan ko guys. At dito kami nagkikita ng aking asawa, Charis. Dito namin nakilala ang isa't isa at kami ay magkaklase mula ng grade 4 hanggang nag-graduate po kami ng high school, Charis. So yes guys, ganun po yung story namin ng asawa. Magkaklase po kami ng grade 4 hanggang sa magtapos po kami ng high school. At nung nag-college na po ako at ang asawa ko ay hindi naman siya nag-aral ng college, Charis. So ayan guys, so hindi po yan ang ating ano dito. Ayan, nagsusundo po tayo ng aking anak. Ayan yung anak ko guys. Ayan. Doon siya dumaan kasi nahihiya siya. Kasi nakita niya yung dala-dala akong cellphone, nagbibidyo ako. Kaya ayan, nagtago siya sa likod ng tao. Dalibi! Nagtago po siya kasi nahihiya, natatakot. Di ko alam. Takot yan sa camera guys. Kaya gamer, ayan siya. O diba? So ayan ang aking dalaga. Sundo-sundo pag may time. So guys, pagkatapos ngang magsundo ay uuwi na din tayo at magbiyahe na naman tayo ulit papauwi sa amin. So hindi na natin inantay yung isang bata guys, kasi meron kasing bata na sasabay sa amin sa pag-uwi guys. Kaya lang sobrang tagal, kaya iniwan na lang namin at kami ay nauwi na nga sa aming bahay. Ay, kaming dalawa sa aking anak. So guys, let's go, we're going home. pagdating namin ng anak ko sa bahay ay kailangan pa po namin magpakain ng aming mga pigi-pigi. Ayan guys, nagpakain yung anak ko sa mga pigi namin. Ay hindi, mga dalawa lang pala guys. Mga inahin to guys. Isa din to sa aming pinagkukunan ng kayamanan. Charot, kayamanan talaga. So ito yung kayamanan namin, Charis, kayamanan. Ayan guys, yung aming dalawang alagang inahing baboy. Ito guys, buntis na po yan. Buntis na siya, mag-iisang buwan na yata yung buntis. Tapos yung isa naman, may isa pa kasi guys, ayan sa kabila. Merong isa, ayan, yan isa, itong isa. Kakatapos lang po niyang matakalan, ano bang tawag doon, kakatapos niyang makasbahan, ano ba Tagalog dyan, ayan, itong isa. So magkasabay lang sila guys, magkasunod lang, ilang weeks lang, ay month pala,
Hindi weeks, isang buwan ay yung pagitan nilang dalawa. Ayan. So happy nga meron kami. Dati guys, maraming baboy dito sa amin. Marami kaming baboy. Kaya lang nung pumasok yung sakit ng baboy, yung African swine, ayun. Doon naubos po ang aming mga baboy. So hindi na po kami nag-alaga ng marami kasi natatakot din kami. Hindi naman kami namatayan guys, hindi naman nakarating talaga sa amin. Pero syempre, 'di ba, para maiwasan hindi tayo mahirapan, kaya bininta na namin ang maaga kaysa naman magkasakit at hindi na po namin mapakinabangan. Kaya ayan guys, ito na lang yung dalawa. So ngayon, pagkatapos naming magpakain ng baboy, ayan yung anak ko guys, kasi nga guys, kami is a 4 person lang kami. Ayan yung anak ko. Yung gamit namin sa pagluluto ay ang magic na panggatong. Magic panggatong po guys. Kaya ayan, marami nagsibak na kasi yung asawa ko ng panggatong kanina. Kaya ayan, ipapasok na ng aking anak sa loob namin sa bahay para naman hindi mabasa pag umulan. Yan, hinahakot, ano ba? Kinukuha niya guys para ipasok sa loob ng bahay, at ako naman ay nagpapakain ako ng ayan, dito ilagay sa ilalim. Ayan guys, oh, 'di ba? Ayan, ganun. Ayan, tapos dito sa taas, ayan, ganun, para pag may apoy na siya, natutuyo siya. Ayan. So ngayon guys, habang siya ay ng mga panggatong, ako naman ay pinapakain ko yung mga alaga namin. At yung asawa ko naman guys, ayan, charan, ayun guys, continue po siya sa kanyang garden. Ayan, hindi mapigilan ng aking darling na ng garden. So ayan guys, nag-garden na naman siya. Habang kami kaming lahat guys sa kanya-kanyang gawain, kanya-kanyang sikap at tiyaga. Mga jay, hindi pa po natatapos ang ating araw, at pagkatapos ng anak ko maghakot ng panggatong at mataas pa at matirik pa ang araw, kaya ang gagawin natin ay pupunta na po tayo sa kasagbutan, sa kalibunan, charis. Mangunguha po tayo ng ating mauulam ngayon guys. So kaninang umaga, gulay, ay hindi pala gulay yung ulam namin guys. Gulay pa rin yung lumpia guys, vegetable lumpia, gulay pa rin yun. At kaninang tanghalian ay gulay din, at ngayong hapunan gulay na naman. So ganyan guys, ka-healthy. Pag nasa probinsya ka, healthy talaga ang mga food na kinakain. So ayan, pupunta na po kami sa gulayan sa kalibunan para manguha ng gulay. So hi guys, ayan, that's all. That's it guys. That's all for today's video nga. Mungutan pa data. So guys, we're here in the Kalubian, Basakan. Yun ay mangunguha na naman kami ng gulay kasi uulamin namin mamayang gabi. So ang gagawin natin ay mangutan tayo ng pako. So ano bang tawag dyan sa pako? Ang pako in English is fern, wild fern vegetable. Ito siya guys, papakita ko sa inyo yung pako. Hindi nila alam. Alam nyo? Hindi daw nila alam. Ayan guys, ito ayan guys yung pako. Ayan yung niya, katawan niya, yung niya, puno. Tapos ito yung kukunin natin, yung pinaka ayan. Ayan guys, ito yung pako. So, ayan yun kukunin natin guys. Maghahanap pa tayo. Sana. Ang gagawin natin dito guys mamaya is kilawin. So masarap guys. Lagyan natin ng itlog na maalat. Sobrang sarap guys. Promise, masarap talaga to. Promise, masarap talaga to sa mga gusto. Pero pag hindi ka nasarapan, wala akong problema. Wala akong pakialam kung hindi ka nasarapan. Basta para sa akin, masarap. So, ayan guys, dito na tayo at mangunguha ng pako. Ayan yung basak guys. Dinaro pa. Ano ba tawag dyan? Daro. Binungkal pa guys. Binungkal. So, hindi pa taniman. Lilinisin pa yan guys. Anuhin pa yan, lalapukin. Charot. Anuhin pa yan, lagyan pa yan ng tubig, tapos landmaster, ayan, ilalandmaster pa yan. So dito yung ilog, ayan, yung ilog, ayan yung ilog.
Madumi na yung ilog guys kasi hindi na bumabaha. Pero next month, mga bear, pag nag-umpisa na yung bear, ayan, malinis na naman yan dyan kasi lagi na namang uulan. O bumabaha, kaya malinis. Sa ngayon guys, hindi yan malinis dyan kasi may mga kalabaw na naliligo. Diyan pinapaliguan yung mga kalabaw. Kaya nagiging madumi yung tubig. Pero pag umuulan, bumabaha, nalilinisan guys kasi nga baha, di ba? So ganon. Ganon siya. So guys, let's go. Otan-otan, napako. Ayan, dito tayo guys, meron dito. Ang tunok man.
So ayan mga Jai, tapos na kaming mangutan at kami ay uuwi na para ihanda ang aming nakuhang gulay na pako. So prepare for our dinner. Ayan guys, ang gulay na pako-pako. So ayan guys, ito na yung pako natin. So ayan yung nakuha nating pako at ito yung isasahog natin guys sa ating kilawin na pako. Ito yung maalat, itlog na maalat, tsaka ito yung kamatis. Asa bang sibuyas pa? So wala po siyang nabiling sibuyas. Very good yung asawa ko guys na pinabili. Wala na, kalimutan niya yung sibuyas. Kaya ang gagamitin natin ay subutin na lang guys, may may tanim ako ditong sibuyas dahon. So ito na lang yung gagamitin natin pansahog, pamalit sa sibuyas Bombay. Ayan. Itong sibuyas dahon. So mas maganda talaga guys pag may mga tanim-tanim tayo kasi pag wala, meron tayong pamalit. Ayan. Ito na lang yung sasahog natin. Ayan. So guys, ayan, kukuha tayo ng limonsito guys. Yung mga sahog natin guys, puro mga fresh. Ayan, nandito yung limonsito namin. Kukuha tayo para pangdagdag, pang pabango. Ayan. May suka din yun, pero lagyan din natin ng kalamansi. So maghanap tayo guys na medyo malaki na kalamansi. Ayan, ito. Ito guys, oh. Ayan. Meron siya, ito pa. Ayan, marami siyang bunga guys. Maliit pa yan, may maliliit. Pero ito yung kinuha natin guys, malaki na. Ito yung isasahog natin sa ating kilawin. So yun guys, hindi na mabuo ang gulay natin kapag hindi natin himayin ang ating pako of wild fern vegetable. Ayan. Himay-himayin muna natin. Ganito yung pagkaano guys. Ayan, ganyan. Putol-putulin. Anuhin. Mga sa mabudi na niya magputol-putol na. Po. Kaling ko. Kapag maghaling ka be. Init na to, init to pa. Gabi ang doga sa butakal ka na hab. Jero way buot man tawhana uy. So ayan guys, ang ating kamatis. It's time to slice para masahog na. Guys, ayan na yung natin, yung lamas, kamatis, tsaka sibuyas. Tsaka ito yung natin, maalat. Ilalagay na natin dyan yung ating pako. So ito na yung pako natin guys. Inano ko na siya, pinakuluan ko na. Pinakuluan sa mainit, pinakuluan ng tubig. Ayan, gilapuan sa Bisaya. Ayan. Lalagay na natin. Siyempre guys, meron yang suka at saka suka lang. Saka kuha tayo ng kunting limonsito. Ayan. Ayan guys, ilalagay na natin ang ating kunting suka. Ayan, dato puti, silver swan. Silver swan. Tsaka limonsito. Nandiyan na yung guys, yung sibuyas at saka kamatis. At itong maalat, itlog na maalat. Ayan. Lagay na natin. Ayan na ang ating kilawin. Yummy, yummy. Yummy, yummy, yum. Ayan na siya guys. So, ayan na siya guys, ang ating kilawin. So, kung napansin nyo guys, kunti lang. Kasi hinati ko siya, yung iba ay ginawa kong
Ayan, adobo kasi guys yung ano, pamangkin ng asawa ko na may nakuha siyang mga ano bang tawag dito, shrimp. Uwang. Dito sa amin tawag dito, uwang. Sa ano to guys? Sa tubig. Kuha niya doon sa tubig nanguha siya. Kaya, hinati ko yung pako. Inadobo ko yung iba. Tsaka, yung iba ay ginawa kong kilawin. Kaya, two bird in one stone. Charot. Dalawang loto, ayan, o, diba? Ang sarap at mas sustansyang ulam sa mga 4 person. Ayan. So, yummy, 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 yum. So, ayan guys, tapos na tayong mag-ano. So, syempre, titikman natin. Tayo ang nagluto, kaya tayong una ang makatikim. Ganon lang guys ang buhay. Kasi tayo ang nag-ano, luto. Tayo unang titikim. Tikman natin guys kung sarap. Asim! Ngang suka. Ito yung isa. Ma'am, katang Ito yung adobo. Takob, takob. Sarap. So, ito yung ano. Yung maliit, guys. Pagkain na pati yung ano. Balat kasi maliit naman eh. Naamoy nyo ba guys yung ano, amoy ng limonsito? Ay kalamansi. Ang sarap. Ang bango. Tak, baby. One eternity later. So, ayan na guys, finally, natapos na rin ang buong araw. It's been a long day ahead. Charot. Ang taas ng araw, ang haba ng araw ay natatapos din guys sa gabi. So, nag-umpisa ang ating araw sa umaga at natapos naman sa gabi para matulog. Ayan. Hindi ko na po pinakita sa inyo ang aming hapunan at medyo mataas ng ating video. Charis. So, ayan guys, pagkatapos nga namin kumain ng aking anak, ayan, ito yung mga gawain namin guys. Pagkatapos namin kumain, kapag nasa probinsya ka guys, ganito talaga yung mga madalas ginagawa ng mga taga-probinsya. Pagkatapos kumain, lalo na kapag masinag or malinaw ang sinag ng buwan. Charot, ayan. So medyo maano pa naman guys, may araw pa naman. Hindi pa masyadong madilim, medyo may araw pa, kaya andito kami sa labas ng anak ko at nagpapahangin. Pagkatapos namin kumain, hindi naman pwedeng pagkatapos kumain guys ay matutulog kasi 'di ba busog pa, kaya lumabas kami at nagmuni-muni. Charis. Hindi pa kasi nag-umpisa guys yung telenovela na sinusundan namin, kaya andito pa rin kami sa labas. Ganon yung ginagawa namin guys ng anak ko kapag katapos naming maghapunan at medyo maaga pa para matulog at maaga pa para manood ng aming teleserye, pumupunta talaga kami dito sa labas guys at nanonood ng mga bituin. Pero ngayon guys, walang bituin kasi nga may bagyo po dito sa Leyte, kaya walang bituin. Pero hindi naman umuulan guys. So thank you Lord kasi hindi naman pumasok talaga yung bagyo at hindi naman talaga laging umuulan. Umulan siya guys, pero hindi hindi naman masyado. At magandang sinyalis yan na hindi makapasok yung bagyo. So thank you Lord sa hindi ng bagyo. Ayan guys, madilim ang gabi at ayan yung guys, bituin. Ay hindi yan bituin. Yan yung buwan. Ayan ang buwan, ang sinag ng buwan at kami ay nanonood sa kadiliman. Charot. So guys, ayan guys. At dito na nga guys matatapos ang ating araw, gabi, nasa isip ka. Charit. So, ayan guys, good night and God bless. And don't forget to like, subscribe, and click the bell button para naman ma-notify kayo sa mga susunod kong video guys. At mag-subscribe na ang hindi pa nakapag-subscribe. At syempre, i-like nyo na rin ang hindi pa nakapag-like. Charis. At i-share na rin nyo guys kapag may time kayong mag-share. Thank you guys and God bless everyone.